So, this year, your theme is pressing toward the goal. Pressing toward the goal. Based on Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Pero sa message natin ngayong umaga, kunin natin ang whole chapter ng Philippians 3 just to give us the context. Maintindihan natin yung sinasabi ng inyong theme, pressing on toward the goal. To give you the background ng book of Philippians, just to give you an overview, a light overview of the book of Philippians. Alam natin na ang book of Philippians is written by Paul. Bilang response niya doon sa tulong na pinadala ng mga Philippian believers habang siya ay nakakulong. Itong Philippian believer, Philippian church, sila ang number one supporter ni Paul. Sa kanyang ministry, missionary ministry, the Philippian church is the only church that support him. So, nagpadala sila ng support through Epaphroditus. At expression of his thanksgiving, siya ay sumulat. At sinabayan na rin niya ng mga instruction patungkol sa yung pagkakaisa, yung Christian experience, that through unity and joy could only be experienced in Christ Jesus. Hindi natin mararanasan ang totoong pagkakaisa at tunay na kagalakan outside Jesus Christ. He alone, in Him alone, could we experience true unity and joy. So the key verse of the book of Philippians is chapter 1, verse 21, which I learned from Pastor Lucky, nang kami ay nakasama na karang araw. Sa inyong deliberation kung anong pangalan ng church ninyo, dumating sa kanya yung verse na yan. For to me, to live is Christ, and to die is gain. That is the key verse sa book of Philippians. So, in effect, parang ang book of Philippians is your foundational, naging source ng inyong foundation as a church. Live in Christ, church. So, key verse is Philippians 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Key chapter is chapter 2. Chapter 2 kasi dyan nahayag yung paghubad ni Jesus ng kanyang pagka-Diyos, the emptying of Himself. Tawag ng mga teologo dyan ay the kenosis of Christ. Na kanyang hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay nagkatawang tao at namuhay tulad ng isang alipin, abang alipin, hanggang siya ay masunurin doon sa krus. Alam natin, sa magitan ng kanyang pagpakumbaba, nagkatawang tao siya, namuhay tulad natin bilang isang alipin, na-accomplish niya yung ating redemption, ating katubusan. So, ang theme ng book of Philippians is, sabi ko, Christian unity. Now, regarding your theme, pressing toward the goal. Nang aking natanggap ito, dalawang tanong ang pumasok sa isip ko. What is the goal? What is the goal? And number two, how to attain to it? How to attain your goal? And I hope at this time, mula doon sa mga serye na mga messages mula sa inyong mga invited speakers, at maging sa preaching ni Pastor Nicky, naging malinaw na sa inyo as a church kung ano ang goal ninyo. What is the goal in which or to which you are pressing on towards that? What is the goal? Siguro di-discuss natin yan kasi yan ay binigyan din ni Apostol Pablo in chapter 14
And chapter 2, verse 14, saan sinabi niya, I press on toward the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I press on. Yung team ninyo ay ginamit yung salita, ay pressing on. It's a continuous action. Progressive action. You are in a journey of possessing or attaining the goal. So, what is the goal? Based on verse 14, I praise unto toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sa ibang salin, yung salitang upward call ay heavenly call or the high purpose of God or the high purpose of God or high calling of God in Christ Jesus. And what is the high calling of God in Christ Jesus? Sa bawat isa sa atin. The high calling of God to each one of us is our union. That we are united in Christ to be like Him in this life and in the life to come. Nabanggit kanina ni Ambassador Roger. We are created in the image and likeness of God. That is the original intention of God, why He created man in His image and likeness. For us to reflect here on earth who God is. His life, His nature, His power, His authority ay mamanifest sa atin. But that was taken away from us. When man deliberately sin against God, na-forfeit niya yung privilege na yun of being in the image and the likeness of God. Yung intention ng God, na-marred yun That's why the Lord Jesus Christ came to restore that image. And that image is He Himself. Naintindihan ni Paul yan Kaya kung basahin mo ang kanyang sulat sa Philippians, palagi ang sentro dito ay si Jesus. And to be like Him, to know Him. So your goal is to be like Jesus. To be so united with Him that yung inyong pag-iisip at ang iyong mga gawa, ating pag-iisip, ang ating mga gawa ay katulad niya. Malinaw yan sinabi ni Paul. It is no longer I who live, but Christ lives in me. When we receive the Lord Jesus Christ as our Lord, itong buhay na to hindi na atin. Ito'y buhay niya. Dapat magmamanifest ito. At ito'y magmamanifest lamang kung we are so intimately united with Him. That's why everything that happened to us, from the time that we receive Him, it is the process. We went through the process of God of molding us into the likeness and image of our Lord Jesus Christ. Amen. And that will come to perfection when we come to heaven. That is our upward high call of God to be like Jesus in this life and in the life to come. Amen. That is the goal. Kung hindi pa malinaw sa atin, nililinaw ko. Ayon dito sa context ng inyong text, ng pinagkunan nyo ng team ninyo. And the number 2 question is, how to attain to that goal? How to attain to that goal? At yan ang nais ko talakayin sa inyo. We need to commit to this 3 things. 3 principles to live on, to live by, para ma-attain natin yung goal na yun. Ano yun? 3 bagay na yan. Number 1, count all things as lost intentionally. Uulitin ko. For you, to attain your goal to be like Christ,
in this life and in the life to come, you need to count all things as loss intentionally. Kukunin natin yung basis niyan dito sa verses 1 to 9. But I will focus on especially verse 7 and 9. At sabi diyan, counting all things as loss intentionally. Mayroon kang dahilan eh. Si Paul mayroong binigay yung dahilan. At ang isa sa binigay niyang dahilan ay for the sake of Christ. Mayroon kayo papalit eh. Kung gusto mo si Jesus talaga mag-manifest fully sa buhay mo, makita ang kanyang buhay at kapangyarihan sa buhay mo, kaya kailangan i-consider mo ang lahat na bagay na kalugihan. I-consider mo kung ang sinasabi nito, all things, lahat na meron ka, lahat na na-achieve mo sa buhay na to, i-consider mo yan as nothing, as lost. Binanggit ni Paul yan. Mula sa verse 1 hanggang verse 6, sabi niya, kasi dinidil niya yung mga nagmamalaki kung sino sila eh. Sa kanilang upbringing, kung sino sila, yung attainment nila sa buhay. Binabanggit ni Paul yan. Kung ako may magmamalaki, mayroon ako yung pagmamalaki. I am circumcised on the 8 days. I am from the tribe of Benjamin, sabi niya. Bakit pinagmamalaki niya yung tribe of Benjamin? Kasi doon galing ang unang hari. At yung tribo na yan ay talagang matapang, magagaling na mga mangdirigma yun. I am the Pharisees of the Pharisees. Yung kanyang religion, no? Yung kanyang religious sect. Siya'y Pariseo. At hindi lamang Pariseo, pagdating kasi sa sale, sa init, matindi. Kasi kaya niyang pumatay, alang-alang lamang sa kanyang reliyon. As a Pharisee. Pagdating sa pagtupad ng kautosan, sabi niya, wala akong kapintasan, nagagawa ko lahat yan. Pero sabi niya, lahat na yan, inaring kong kalugihan. For the sake of Christ. For the surpassing value of knowing Christ. Kung ano meron ka, mga na-attain mo sa buhay na to, yan ba ay mas mahalaga kumpara sa pagkakilala mo kung sino si Jesus? Pwede mo ba maipantay yan kay Jesus? Hindi. Kaya sabi ni Paul, in view of the surpassing value of knowing Christ. Sa buhay na to, ang higit na mahalaga ay yung makilala mo si Jesus. Hindi lamang pagkakilala sa isip, kundi sa sa pang-araw-araw na karanasan mo, sa anumang sitwasyon meron ka, kilala mo experientially kung sino si Jesus. Yan ang pagkakilala ni Paul. Hindi lamang siya nagsasalita out of his intellect, his knowledge of who Jesus is, sa karanasan niya, nahahayag o nakikilala kung sino si Jesus. At yan ang gusto niya sa maranasan natin sa buhay. Marami natin yung alam patungkol sa Kanya. Marami tayong alam patungkol sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Pero experientially, kapag tayo ay nasa sitwasyon at pangangailangan, do we experience who Jesus is? Because He is our everything. He is the answer of every need natin sa buhay na to. Kaya naintindihan ni Paul ito na siya ay very willing to count all things as lost intentionally. Binlagyan ko yan salita, intentionally. For the sake of Christ, for the sake of in view of surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord, sabi niya. Christ Jesus, my Lord. Count all things as lost for the sake of Christ, for the sake of knowing Him, and for the sake of gaining Him. Gaining Him.
because He is our righteousness, which come from God through faith. Si Jesus ang righteousness natin. Hindi yung mga magagawa natin. Hindi yun. Binibigyan din ni Pablo ito para ingatan o i-prevent ang mga Philippian believers doon sa tinatawag na legalism. Na gusto nila attain yung righteousness sa magitan ng works, sa magitan ng kautusan, pagsunod ng kautusan. At against antinomianism. Yung antinomianism ay yung kaisipan o paniniwala na tayo ay saved by grace. So whatever we do, wala na tayo pakialam doon. Di tayo, wala na pakialam yung moral living natin, yung ating moral standard. Sapagkat tayo ay saved by faith. Yun naman ang kabaliktaran ng legalism. The antinomianism. Naaabuso yung biyaya ng Diyos. Na wala ka ng pakialam sa isip mo. Anyway, pupunta ako ng langit by faith in Jesus Christ. No. Hindi ganon. Dahil yung faith mo kay Jesus, nangangahulugan na hindi ka na nabubuhay ngayon, kundi si Jesus na nabubuhay siya sa iyo bilang Panginoon mo. That you are living for Him. So, number 1, how to attain the goal? Pressing on toward the goal. Number 1, count all things as loss intentionally. Count all things, even your gain in this life, as loss intentionally. Number 2, know Christ and His power experientially. Ito na banggit ko kanina. Know Christ and His power experientially. This is based on verses 10 to 16. As Christians, the center of our thoughts and action is the pursuit of the person of Christ and the power of Christ. Yan dapat. Bilang Kristiyano, ang sentro ng isip at gawa natin ay yung pagpupursu natin kay Jesus, the person of Christ, and His power sa buhay natin. Alam nyo, madiin ang pagkabanggit ni Paul nito Sa verse 10, sabi niya, that I may know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. To confirm, to be like Him in His death in order to attain the resurrection from the dead. That I may know Christ and the power of His resurrection. Madiin yung pagkabanggit niya. Para sa Kanya, mahalaga sa buhay ay yung makilala si Jesus at mararanasan yung Kanyang kapangyarihan. Dahil anong silbi ng buhay Kristiyano kung wala namang kapangyarihan ni Kristo? Anong uri ng buhay Kristiyano kung hindi nakikita si Kristo sa iyo as a person? At hindi na manifest ang Kanyang kapangyarihan. So our knowing of Christ, hindi dito. Hindi lamang sa magitan ng pag-aaral nito, kundi yung buhay na karanasan kung sino siya. No, tunay, nararanasan mo siya sa buhay mo. Kung ikaw ay mayroong pangangailangan, nararanasan mo yung himala na Kanyang pagkilos, Kanyang kapangyarihan ay buhay-buhay sa iyo. Buhay sa atin. Ano Christ? And the power of His resurrection. Para mangyari ito, we need to press on, sabi. We press on. Nagpupursige tayo. Hindi tama yung atin-atin lang tayo sa gawain. Masigla tayo kapag Sunday, nag-worship. Pero deep within, paglabas natin to, walang puwersa na nagtutulak sa iyo para makilala mo siya. Ibang puwersa, ibang motivation meron
tayo, kapag tayo ay sa labas ng church, there must be press on. And that is intentional. Mabanggit kanina ni Ambassador Roger. Press on. Nangangahulugan na mayroong laban. Yes. We need to press on. Kasi the current is against us. Hindi ganun kadali. Ang pagiging Kristiyano natin, ang ipumuhay, ang buhay ni Kristo Jesus sa buhay na ito, hindi ganun kadali. We need to press on. To know Him, we need to press on. Hindi lamang mag-press on. Kundi sabi ni Paul, forgetting what is behind, what lies behind. Kalimutan mo ang nakaraan. Huwag ka mag-dwell doon sa past. Failure mo or victory mo. Huwag ka mag-dwell doon. Lumipas na yun. Dinaanan mo na yun. Life is a journey. If we want to finish the goal or to attain the goal, we need to continue journeying. Para mangyari ito, we need to forget what lies behind, yung nakaraan. Huwag natin balik-balikan yun. Yung mga kabiguan natin, yung mga sakit ng kalooban, masugat na ranasan natin. Sa nakaraan, kalimutan natin yun. Di ba? Di ba iwasan? Sa buhay na to, sa ating paglalakbay bilang tagasunod ng Panginoong Hesus, mayroong makakasakit sa atin. Mayroon tayong mga karanasan na hindi maganda. Kung hindi yan maaalis sa isip natin, kung hindi natin yan makalimutan, it will affect our journey. Amen. Mahihirapan tayo makarating sa dulo, hindi natin makakamtan ang goal to be like Christ, to be intimately united with Him. Ang buhay natin ay katulad niya. The way we live our life ay katulad niya. Forget what is lies behind. And sabi niya, reaching to what is ahead. Reaching. Mayroong effort yun. Mayroong pagsusumikap. Yes, buhay Kristiyano ay grace yan eh. Grace. From grace to grace yun eh. Pero mayroon tayong bahagi. Yung will natin, gamitin natin. Sa mga desisyon na gawin natin, kinakailangan mayroon tayong pasya na palagi naka-align sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Mayroong pagsusumikap sa bahagi natin. Reaching out to what is ahead. Kaya huwag kang papayang. When the current is against you, kahit gaano kalakas yan, huwag kang papayag. Ang iyak ng puso mo, I want to know Christ. I want to be like Him. And the power of His resurrection experientially. Number 3. Ang buhay natin is a living testimony of the person and power of Jesus Christ. Number 3, set our mind no longer on earthly things continually. Nilagyan ko na ng para medyo may rhyme, no? Para hindi nyo kayo makakalimutan. Okay? Count all things as loss, intentionally. Know Christ and His power, experientially. Set your mind no longer on earthly things continually. Tuloy-tuloy lang. Set your mind. Hindi sa earthly na mga bagay. Paano mangyari yun? Basahin mo yung verse 18 and 19.
chapter 3, sabi ni Paul ay ganito, "For many walk, of whom I often told you, and now tell you even weeping, that they are enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their appetite, and whose glory is in their shame, who set their minds on earthly things." We are Christians, follower of Jesus Christ. How Jesus lived and act, panahon nandito sa lupa, yun dapat exactly how we live our lives. Para kay Jesus, palagi yung will ng Ama ang kanyang isinasalang-alang. Kahit nahihirapan siya, palagi niya sinasabi, "Ako na parito para gawin ang kalooban ng aking Ama." Maging doon sa Garden of Gethsemane, talaga matindi yung kanyang pagsusumamo sa Ama. "Ama, alisin mo ang saro ng paghihirap na to. Gayon pa man, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo." Marami mga Kristiyano, after receiving the Lord Jesus Christ, ang focus pa rin nila ay mga bagay na panglupa. Kaya sabi ni Paul, many walk, of whom I often told you, now tell you even weeping, that they are enemies of the cross of Christ. Enemies. Bakit? Sabi mo, ang tinanggap mo si Jesus, ang cross niya, nag-redeem sa'yo. Yung cross niya, nagpalaya sa iyo sa sumpa at kapangyarihan ng kasalanan, sumpa ng kahirapan. Pero bakit hindi mo ini-embrace yung cross? Bakit hindi ka namamatay sa sarili mo at nabubuhay para kay Kristo? Bakit pinagtuunan mo ang mga bagay na panglupa? Ang yumaman, ang tanyag, ang makamta ng ganito, ang ganyan. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon at pag-reach out ng mga kaluluwa, wala kang panahon. Pero sinasabi mo, Kristiyano ka. Sinasabi mo, follower ka ng Panginoong Jesus. Sinasabi mo na born again ka, bagong buhay mayroon ka. Pero bakit? Mahalaga sa iyo mga bagay na panglupa. Kung hindi natin maging malinaw sa atin at masagot ng tama at maitama. Kung tayo ay isa doon sa mga Kristiyano na mumuhay na ang mahalaga sa atin ay earthly na mga bagay at secondary lang yung mga gawain at mga gawain patungkol sa Diyos at patungkol sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Matindi yung warning ni Paul dyan eh. Their glory is their shame. Whose end is destruction. Kasi kung sabihin mo, Kristiyano ka, pero makamundo ang pag-iisip mo at pagnanais mo, maaari hindi mo talaga naranasan, totoo, si Jesus sa buhay mo. Hindi mo talaga naranasan yung bagong buhay sa Kanya. So do not walk as enemy of the cross. Walk as friend of the Lord Jesus Christ. Friend of God. Die to self. Live for Jesus. Then follow Paul's example. Sabi ni Paul, sa verse 17, brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us.
Si Paul, naging example siya eh. Nangangaral siya patungkol kay Jesus sa kanyang mabuting balita, pero pinamumuhay niya eh. Kaya sabi niya, doon sa Acts 20:24, sa kanyang pamamaalam, sa mga matatanda sa iglesia sa Episo, mayroong siyang binanggit eh. Acts 20:24, sabi niya ay ganito, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Hindi mahalaga itong buhay ko sa akin. Mahalaga sa akin ay yung matapos ko, yung aking takbuhin at makumpleto ko yung trabaho na binigay sa akin ng Panginoong Jesus. Yung trabaho na ibabahagi, ititestify ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos. And that is your call. That is your mandate. To testify the good news of the gospel of Christ, of God's grace in your community as an evangelist. Nawa yung commitment natin, commitment ng bawat isa sa atin ay tulad ng commitment ni Paul. Sa buhay na ito, hindi mahalaga. Matapos lang natin yung takbuhin natin at magawa lang natin yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Kung anumang purpose ng Diyos sa buhay natin, bakit tayo isinilang sa mundong ito at Kanyang niligtas, dapat yan ang mangyari. Yan ang i-aim ninyo. Makalimutan natin mga bagay na pangmundo. Kung maging katulad tayo ni Kristo, be like Christ, a citizen of heaven. Sabi dyan ni Paul sa verse 20-21, for our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory, by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself. Be like Christ. Paano si Jesus namuhay dito? Noon, tularan natin. Sapagkat mamamayan tayo ng langit. And we are here as His ambassador. Hindi lang si Pastor Roger ang ambassador. Actually, bawat isa sa atin dito is ambassador. We represent heaven because we are citizen of heaven. Wherever you go, you are representing heaven. Wherever you go, you reflect the glory of heaven. If you live like Christ, you be like Him. Para hindi natin isit yung mind natin sa mga earthly na mga bagay. Bakit isit natin ang mga, iisip natin, desire natin sa mga bagay na sa mundo? Ano bang tunay na yaman natin? Kung pupunta tayo sa langit, ano meron tayo? Psalm 73, verse 25 to 28, ang sabi ganito. Sabi ng psalmist, whom I have in heaven but you. On earth I desire nothing besides you. Uulitin ko, sinabi ng psalmist, Psalm 73, whom I have in heaven but you. Totoo. Kung lilisanin natin tong mundong ito, anong madadala natin? Wala. Pagdating natin sa langit, ano meron tayo? Si Jesus. On earth, kaya on earth, I desire nothing besides you. My heart and my flesh may fail, but the Lord is the strength of my heart and my portion forever. Oh, guys, gano'ng kalakas tong katawan na to, itong lakas ng puso na to, ihina din yan. Ihina ang ating mga katawan. But the Lord
is our strength and our portion forever. So set your mind no longer on earthly things, but on Him. Kaya sabi ni Paul sa kanyang sulat sa Colossians, set your mind on the things above where Christ is. When Jesus Christ, who is your life, come, He will reveal together with you in His glory. Di ba yan sabi sa Colossians? Jesus is our life. Set your mind on the things above and not on the things below. Mga kapatid, okay na ba yung mensahe? Okay. Count all things as loss. Intentionally. Know Christ and His power experientially. Set your mind no longer on earthly things, but on Christ alone, continually. Sa conclusion, nais ko panoorin natin tong video na to, sa video clip, ng isang runner. Iban ko, ito ay napanood na ninyo, siguro. Pero ako, nang inuulit-ulit ko, kahit na inuulit-ulit ko, pinapanood to, naiiyak ako natatas ako sa message. Ito ay patungkol sa buhay ni Derek Redmond, isang atleta. Pinadala siya ng kanyang bansa at umaasa ang bansa niya, uwi siya ng gintong medalya sa Barcelona Olympic kasi yan ang kanyang porte. Yan ang magaling siya doon. Pero panoorin natin ang video para hindi ko maano yung panoorin natin yung video na yan. At i-relate natin sa mensahe ng Panginoon sa inyo ngayong umaga. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Malinaw yung mensahe ng video na yan. Sa inyong pagtakbo towards the goal. May makakaranas kayo ng hindi ninyo magugustuhan, mahihirapan kayo, nasasaktan kayo, nadadapa kayo. Pero tunad ni Derek, ni Redmond, hindi niya hinayaan yung pain, dulot ng pagkaputol ng string ng kanyang paa, to hinder him to finish the race. Pinipigilan siya ng mga tauhan ng doon sa field, stop ng Olympics. Pero siya pumilit to tumayo at tumakbo kahit paika-ika siya nagpatuloy. Nakita ng tatay niya, hindi makatiis yung tatay niya, hinawi niya yung tumakbo tungo doon sa kanyang anak. Sabi niya sa anak niya, anak, hindi mo na kailangan gawin to. Sabi ng anak niya, kailangan ko gawin to. Kasi para kay Derek, hindi ito mahalaga yung goal. Ang mahalaga sa kanya, matapos niya yung race niya. Ayaw niya uuwi sa bansa niya, nandun niya tapos yung race. At tinulong, sabi ng tatay niya, we will race together. I will be with you. Inalalayan siya. Malapit na siya doon sa finish line, binitawan niya. At yung crowd ay nagtayuan, nagpapalakpak. Mayroong standing ovation si Derek. Ganon din sa atin. Panahon na tayo ay nasa pain, increasing toward the goal, continue on. Press on. Fight to finish the race. Fight towards the prize, di ba? Toward the goal for the prize of the upward call of God. Because God is with you. Panahon na ikaw ay nakakaranas ng pain, kasi panahon na ikaw ay bumabagsak, pinipilit mong bumangon at magpatuloy. Natatas ang puso ng ating Amang nasa langit, and He is the one helping us. He is the one who will help you. Panahon na nahihirapan kayo. Naranasan na ni Paul. Hirap na hirap si Paul. Kung basahin mo yung kanyang sulat sa Corinthians, intindi yung kanyang mga suffering. But in the end, nasabi niya sa kanyang sulat kay Timothy, sa 2 Timothy 4:7-8, sabi niya, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen. Ganun din, bawat isa sa inyo. Pressing on toward your goal no matter what. Pressing on toward the goal of becoming like Jesus Christ. To be united in Him. Now, to the point ng buhay na to, hindi na buhay natin ang nakikita, kundi buhay niya ang nakikita sa atin. And remember, we have our Abba Father looking for us. In every struggle, meron tayo. Our Father is there to help us. Father's Day ngayon. We appreciate yung mga fathers na yon nandito. Panahon ng ang mga anak nyo nangangailangan ng tulong ninyo, nariyan kayo. Tulad ng Ama natin sa langit. Umaalalay, gumagabay, nag-i-encourage. So we appreciate yung mga tatay natin. Tayo tumayo. Nawa yung mensahe ng Panginoon ay tumimo sa atin. Tanim na tanim sa isip at puso natin, no matter what, I will finish the goal. I will press toward the goal of being like Christ. No quitting. Walang totoong Kristiyano nag-quit.
The grace of God is sufficient. His grace is fully manifested when we are weak and crying for His help. That's why He gave His Holy Spirit to give us the power. May pamuhay yung buhay niya na hindi natin kaya pamuhay sa sarili natin.